yung tamang dapat gagawin ni Senator Bongo ay kung may kinalaman ito sa proyekto ng kanyang pamilya, dapat mag-inhibit siya sa project na yon o sa pag-aproba ng project na yon o talagang wala siyang kinalaman doon. So, hindi pwedeng masangkot si Senator Bongo kahit yung pamilya niya pa ay naging kontratista sa mga government project kung wala naman siyang partisipasyon sa pag-aproba ng kontrata. Dito nga po sa pagsasampa ni Trillanes kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at kay Senator Bongo, mga kaso, mga reklamong plunder po laban po sa dalawang nabanggit na opisyal. Ano ho ba ang inyong masasabi dito? Lahat po ng mamamayang Pilipino may karapatan magsampa ng reklamo laban sa lahat ng opisyal. Pero titignan rin natin kung may sapat ba silang ebidensya sa kaso na yan at ano yung motibo. Yung issue na kinasasangkutan ni Senator Bongo at idinamay si dating Presidente Duterte ay ito nakaugnay sa pagiging kontraktor ng pamilya ni Senator Bongo. So, titignan natin kung base sa ebidensya, nakikialam ba si Senator Bongo sa mga kontrata ng kanyang pamilya o wala naman siyang kinalaman at kung yung kanyang opisina ba ay naging bahagi ng kontrata o may kapangyarihan para sa pag-aproba ng budget tungkol sa isang proyekto. Kasi yung tamang dapat gagawin ni Senator Bongo ay kung may kinalaman ito sa proyekto ng kanyang pamilya, dapat mag-inhibit siya sa project na yon o sa pag-aproba ng project na yon o talagang wala siyang kinalaman doon. So, hindi pwedeng masangkot si Senator Bongo kahit yung pamilya niya pa ay naging kontratista sa mga government project kung wala naman siyang partisipasyon sa pag-aproba ng kontrata. Ipinahayag po ni Senator Bongo, attorney, na ang mga paratang ni Trillanes ay mga tangkang paglihis o distraction mula sa tunay na mga issue at itinanggi niya ang mga alegasyon nga ng katiwalian. Ano naman po yung masasabi po ninyo dito? Matagal na pong aligasyon yan, no? Kontra kay Senator Bongo. Yun nga, kasalanan ba niya na yung pamilya niya ay may ganyang klaseng negosyo. So, expected yan ni Senator Bongo na gagawing issue at patuloy na issue laban sa kanya. Dati, may mga reklamo na laban sa kanya tungkol dyan at ito'y sa alam ko hindi umusad, no, ang mga investigasyon o hindi pinaakyat ang reklamo sa korte. Sa ngayon na may bago tayong ombudsman, hindi rin natin alam ano ang apresasyon ng bagong ombudsman sa mga reklamo ni dating Senador Trillanes. Kasi kung yung lumang ombudsman hindi ito pinansin o ito'y na-dismiss, baka iba yung opinion ng bagong ombudsman. So aabangan natin ito at dapat kung gusto nila na mapasama si Senator Bongo sa kaso, kailangan nilang mapatunayan na nakialam si Senator Bongo sa mga transaksyon ng kanyang pamilya. Kung walang ebidensya tungkol dito, hindi naman kasalanan ni Senator Bongo na yung pamilya niya ay ganito yung negosyo. Opo. Sa tingin ho ba ninyo, attorney, bahagi po ito sa malawakang plano o balak na pabagsakin ang mga kaalyado, patahimikin ang mga kaalyado ng mga Duterte? Expected na namin yan sa oposisyon, no? Kasi yung laban sa 2028 election ay all for nothing. Either manalo sila o manalo ang oposisyon, no? Ay may mga nagsasabi na ito'y laban ng Duterte diehard haters, no? DD
H versus DDS. Dalawang grupo lang. So, yung mga kumakalaban sa grupo ni dating Pangulong Duterte ay nagsama-sama para kalabanin ang magiging presidentiable ng DDS. So, basically, ito'y konektado sa laban sa 2028. Sa tingin po ninyo, may magiging o may implikasyon po yan o magiging epekto ng mga ganyang depensa po sa proseso ng DOJ o ng Ombudsman sa pagdinig nga ng kaso na ito ni Senator Bongo? Dapat ang mga tao ay mapagmatsyag, no? Titignan ang sitwasyon at titignan ang ebidensya. Kung ang magdidesisyon ay patas at walang kinikilingan sa politika, doon lang tayo sa ebidensya. Dapat mapatunayan ng ombudsman at ng nagrereklamo na may koneksyon sa pag-aproba si Senator Bongo o kanyang opisina sa mga transaksyon ng kanyang pamilya. Kasi kung wala sa kontrata at wala talagang ebidensya laban kay Senator Bongo dito, dapat ma-dismiss ang mga kaso. Opo. Bilang isang abogado at pananaw po sa pagbabago ng sistema po, attorney, ano po yung inyong mungkahi upang mapabuti yung transparency and accountability sa pag-award ng mga government contracts upang maiwasan ang mga ganitong uri po ng reklamo sa hinaharap, hindi lamang sa kaso ni Senator Bongo, kundi sa lahat na ng mga opisyal ng gobyerno? Dati ko nang nilalaban ang pag-amyenda ng Data Privacy Act, Bank Secrecy Law, Foreign Currency Deposit Act, at i-allow ang ombudsman na maka-imbestiga at mahanap ang lahat ng tagong yaman o pera ng all public officials o yung mga may conspiracy o conspirators ng public official para malaman natin kung may mga pera o property sila na hindi angkop sa kanilang income. So, kung makikita natin na kung sila at kung nagsasabing ebidensya na may koneksyon sa kanilang pamilya o kanilang kasosyo na malalaking pera o ari-arian na hindi nila ma-justify sa kanilang income, ito'y unexplained wealth na galing sa korupsyon.